Hello guys, welcome back to my channel. My name is Chad Godoy and today is November 16, 6:46 a.m. And today I'm going to share to you one thing na ginawa ko last March, no? Kasi last March, yung bangko, si BPI, they asked me to borrow money from them, no? So tumawag sila na nagpapautang sila ng pera. So sabi ko hindi ko naman po kailangan. Eh nangulit sila. Ang kulit lang. So 120,000 pinautang nila ako last March. So ang nangyari, guys, pakita ko sa inyo, no. Show screen. Ito ang nangyari. So ang nangyari, pinautang nila ako nung tawag dito, pinautang nila ako nung March, borrowed March. Yan. 120,000 at 7% annual interest. Ang taas niyan, 7%. Hindi, 6 point something lang. 6 point something. Pero inano ko na ng 7%, no, para hindi na tayo maguluhan. Current amount, ngayon, ang current amount na niya is 203,000. Tanong paano nangyari yon? So, ang ginawa ko dun sa 120,000 na pinautang ni BPI, nilagay ko siya dito sa finance. Sa crypto. Alam niyo ba yung crypto? Alam niyo po ba yung Bitcoin? So bumili ako ng Bitcoin, no? Bitcoin, yung mga at saka yung mga crypto na Avalanche, Ethereum. Alam ko mahirap intindihin 'yan, guys. So pagpasensyahan niyo na ako. Pero ang tawag dito kasi cryptocurrency. So kung alam ko madalas naririnig niyo Bitcoin. Okay, pero hindi niyo naririnig yung iba, 'di ba? So ang ginawa ko nung March, yung pera ng pinautang sa akin ni bangko, nilagay ko lahat dito. Okay. Sobrang taas ng risk, 'di ba? Pinautang ka ng bangko, may interest, kailangan magbayad, nilagay mo pa sa crypto na high risk. High risk investment. Pero high risk, high return, 'di ba? So ito yung computation, papakita ko sa inyo yung computation. So 120,000 yung inutang ko. Currently, ang amount niya na is 3,000 total, 3,626.59 dollars. Pag na-refresh ko yan, magbabago pa yan. Kasi syempre, nagbabago yan at every second eh. So, i-refresh natin. Kasi ayan, di ba, nagbago. 26 lang ngayon, naging 31. So, 3,631.38, no? Magkano yan? 3,631.38 times mo na lang siya sa 56. So 203,000 plus, no? Okay. So 203,000 plus nilagay ko diyan. So kung papansin niyo, 203,000 minus 120,000 is 83,000. So yan na yung um pag minus mo yung capital, no? Doon sa yung borrowed capital, di ba? Ito yung borrowed capital, tapos yung current amount is 83,000. So technically, ito na yung kinita. But, syempre, we need to pay the bank at 7%, no? Sa loob ng 3 taon kasi yan eh. So nakaka 7 months pa lang ako coming from March kasi may 2 months delay. So 7 months pa lang yung nababayaran ko. Plus yung month ngayon is pang 8 buwan. No? So nakakabayad na ako. So 36 months, 8 of 36 months is paid. So biyak-biyak naman yun eh. Yung 120,000, biyak-biyak yun, guys, na binabayaran. Pero, ito nga yung nangyari. The total money to pay in the bank is 145,200. That is included the interest na 7%. Di ba? May 7% interest. Kaya naging 145,000 siya. Di ba? Hindi hindi 120,000 lang. Kasi kailangan mo bayaran si bangko eh. Yung papautang, kumbaga, pinautang niya yung pera, kailangan bigyan mo siya ng interest, di ba? At yung interest sobrang taas, 7%. Pero I took the risk. So, nag-net siya na ngayon ng 57,800 pesos kapag binenta ko na yung crypto. Kapag binenta ko na to, pag kinonvert ko na to sa pera, na kumbaga pinera ko na to. Kasi ngayon kasi nasa asset siya, hindi siya pera eh. Isa siyang cryptocurrency. Asset pa rin pero iba yung hindi siya dollars. Kumbaga ito lang yung amount niya in value, 'di ba? Parang stock, ininvest mo siya sa stock, no? Pero ininvest mo siya dito sa mga cryptocurrency na 'yon. So, the lesson of the story is when the bank
you know, when the bank lend you money, take it, but invest it somewhere else, no? Ang ginawa ko, kasi hindi ko naman kailangan talaga ng pera eh. Pinautang ako, why not, 'di ba? Sayang yung opportunity. Kung magagamit ko yung pera para kumita pa ng ibang pera, um, why not? I took the risk. Pero syempre, mataas yung risk eh. 'Di ba? Ang taas ng risk kasi biruin mo yung 120,000 mo, kumikita na siya ng 57,800 ngayon na wala kang ginagawa masyado. Kumbaga, ang ginawa mo lang, binigyan ka ng pera, yung pera na yun, binigay mo sa ibang tao or binigay mo nilagay mo sa crypto, lumaki yung pera, wala kang ginagawa. You're just watching patiently and 57,800 na yung kinikita mo plus nakabayaran mo na yung interest kapag nagbenta ka ngayon. Yun nga yun eh. Pwede ka pang mabokya. Pwede pa ako mabokya kasi di pa ako nagbebenta. Pero pag binenta ko siya ngayon, kumita na ako ng 57,800 pesos. And the lesson of the story is this. Okay? You don't need you don't need to earn money to make a lot of money. Sometimes money will just come to you, no? On opportunity, on an opportunity note na bibigyan ka ng pagkakataon. Pero ang lesson of the story is pag binigyan ka ng pera, huwag mong gastusin sa ibang bagay na hindi kikita ng pera. So yun lang yun. Okay, yun lang yung gusto kong iparating. Na yung compound interest, yung interest kasi 'di ba nagko-compound yung pera. It can work against you or it can work for you, no? Pag against you, ito yung meaning ng against you 120,000 you borrowed working against you at 7%. Kumbaga, magbabayad ka ng 145,200 in total for the next 36 months, 'di ba? So ako nakakawalong buwan na ako. So nababayaran ko na technical ito. 'Di ba? Hindi na to 145,200 na kailangan kong ibigay. Nabigay ko na siya ng paunti-unti. Parang nagbabayad ng motor pa 3,000 per month kay BPI. Yung investment na binili ko, binayaran ko ng pa 3,000. So nagneto siya ng 57,000. So my point is this, no? Kapag nagkaroon kayo ng malaking pera, huwag niyo siyang gastusin sa bagay na hindi mag-earn ng pera. Gastusin niyo siya sa bagay na mag-earn ng pera. Hindi man crypto, hindi man hindi man stocks, no? Pwedeng mga itlog, bumili kayo ng mga itlog, benta niyo sa palengke. Kumbaga, um, use the money in order for you to make money. Parang gawin niyo siya na kasi may dalawang klase ng utang eh. There's a bad debt, there's a good debt. Yung bad debt, yung umutang kayo, pinambili nyo ng TV. That's bad debt. Okay? Kasi hindi nag-generate ng pera eh. Umutang kayo, pinambili nyo ng ref. Yeah. Pera na lang kung yung ref na yon may lamang mga tosino, hotdog, as binibenta nyo sa labas. That's good debt. Pero kung umutang kayo sa bangko, binili nyo ng bahay, tapos tiniran nyo, that is considered as bad debt. Kasi nga, hindi nag-earn at nag-generate ng pera. Kasi ginagamit nyo yung bahay eh. Kung nag-earn kayo, bumili kayo ng bahay, tapos pinarentahan nyo, that is good debt. No? Depende kung may nagre-renta, di ba? So, use other people's money. Kaya ang title ng video na to is using other people's money to make money. No? And that's a good side of the story. And ang hirap, no? Mahirap ma-foresee yung future. Kasi nga ako, nung binili ko to, hindi ako sigurado kung aakyat yung presyo o hindi. Di ba? Hindi ako sigurado. Wala namang kasiguraduhan sa buhay eh. Hindi ako sigurado na aakyat yung pala yung pera o hindi, di ba? Sigurado ba ako nung binili ko, natataas yung Bitcoin? Hindi ako sigurado. Hindi ko na, pero I have a feeling. I have a feeling na na-foresee ko sa future na parang there's a big chance. Kasi I have experience of, meron na ako dating experience na nag-i-invest ako dito sa mga ganito like stocks. At some point, no? So, I bet on I bet on something that I believe in and I use other people's money to do the betting. And mahirap guys kasi if it works against me, hindi tumaas yung presyo. Like bumili ako for 120,000 pesos tapos bumagsak pa yung presyo ng Bitcoin. Masakit 'yan kasi you're using other people's money, you're paying interest, 'di ba? Laki ng interest nakita niyo, laki ng kinain. 'Di ba? From 83,000 na kita dahil magbabayad ka ng interest sa loob ng 3 taon, mababawasan siya magiging
57,800 na lang siya, di ba? So what if yung 120,000 bumagsak yung presyo ng Bitcoin na kalahati? Naging 60,000. Tapos kailangan po magbayad ng 57,800 ng interest, 'di ba? Kasi ang interest ng 120,000, tawag dito, 120,000 sa 21% interest kasi 7, 14, 21%, 'di ba? So, times mo siya sa 0.21, ito yung babayaran mo ng interest 25,200. If it works against me, bumagsak yung presyo, magbabayad pa ako ng 25,200. Lugi ka na, nagbayad ka pa ng interest. That's the lesson of the story. Then pag kabila naman yung nangyari. Kaso nga lang hindi eh. Money, bold moves, bold decisions in life pays. Sabi nga nila, meron kasabihan eh, those who risk shall be rewarded. Di ba? Kasi nag-take ka ng risk eh. So you have to be rewarded at some point. So ngayon na nga, nare-reap natin yung rewards and it's not yet done, no? The market is currently not yet done. Ngayon pa lang siya nagsisimula. Hindi hindi pa ito yung full potential na makikita niya. At yung $3,631 nag-compound na yan, no? Kapag nag-compound pa yan ng another like 20%, iba na yung presyo niyan kasi hindi yung pera mo hindi na 120,000 eh. Pag umakyat pa yung money mo ng mga like 25% right now or 30%, iba na yung pera mo kasi hindi na siya 120,000 eh. 'Di ba? Ano na siya? 203,000 na siya. Ayan oh. Ito kasi yung current amount eh. So bawat tick, kunyari, bawat 1%, 2,000 ng 2,000 yun, di ba? Tama ba? 1% ng 100,000 is 1%. Ay, hindi. I mean 4,000 pala kasi 200,000 na pala. So kada 1% ng ano ba, 100,000 1% is 1,000. 200 2,000 lang, no? Kada 1% 2,000 ng 2,000. Di ba? Ang cool. Pero syempre there's a risk eh. Ang taas ng risk. Ang bilis umakyat pag mataas umakyat yung pera. Ganun din yan kabilis kapag bumagsak. So you have to be very careful. And this video, hindi ako nagpo-promote ng crypto, guys. Hindi ako nagpo-promote ng mag-invest kayo dito, mag-invest kayo sa Bitcoin. I'm not promoting this. The purpose of this video is not to convince you to buy crypto. Hindi. I'm trying to say to this na paano nagwo-work yung pera. No? It can work against you or it can work for you. No? You can use other people's money to earn or you can use other people's money to get broke. Nasa sa iyo 'yon, 'di ba? Pag ginamit mo yung pera sa mga bagay na hindi mag-earn ng pera, mababaon ka talaga sa utang. Diyan na magsisimula yung pagkabaon mo, no? Mahirap, oo, mahirap pag pinuutang ka ng pera. Mahirap magbayad. Kasi every month makikita mo eh. Pero in my case kasi, parang bumili lang ako ng motor. Magkano lang naman, yung 120,000 presyo lang yan ng NMAX na cash. Kumbaga, kung iisipin nyo, hindi ko siya binili ng motor. Nilagay ko siya sa parang gold kung tumataas yung value o hindi. Ganun yung essence, no? So, at mapapansin nyo, pwede pa siyang maging umabot ng 300,000 o kalahating milyon sa pag-utang mo ng 120,000. Masyado akong advanced. Pero 'di ba, meron siyang potential. Kasi ngayon pa lang siya nagki-kick in eh. Bakit? Kasi hindi nyo pa nakikita sa news. 'Di ba? Wala pa siya sa mainstream media ngayon. Hindi pa siya ina-announce sa TV Patrol or sa GMA7 or sa Rappler, hindi pa napapublish na umaakyat yung crypto na to na umaakyat na yung presyo. Hindi pa napapublish. Still the news hindi pa siya kalat, no? Wala pa. Kumbaga, masasabi nyo na too late na mag-invest kapag narinig nyo na to sa labas. Pag nabasa niyo sa dyaryo, pag nabasa niyo na sa mga tablodista, 'di ba? Makikita nyo na too late na mag-invest pag ganun. Pag masyado na maraming nakakaalam.
Pag mag-i-invest ka sa mga ganitong bagay, kapag tahimik, sobrang tahimik, yung tipong walang walang ingay, yung wala pang kumikita, 'yan. Diyan ka mag-i-invest, no? Pero pag umabot na to, like right now, yung Bitcoin nasa 37,000. Ang presyo niya ngayon is nasa 37,794. Nung bumili ako, ang presyo lang nito is 25,000. Ang ngayon presyo niya is 37,810, 'di ba? So pag ito umabot sa mga 60,000 to 100 to 80,000 to 120,000, possible next year, possible, okay, possible lang. Iba nang usapan. Mahirap nang bumili. Kasi nga alam na ng lahat ng tao ang mangyayari, yung mga may-ari na nito magbebenta naman. Nagets nyo ba? So kung sino yung mga may-ari, kagaya ko, mangyayari niyan, magbebenta naman kami. So bebentahan namin kayo. Pag nagbenta kami, doon siya bababa yung presyo kasi maano yung supply eh. Pabalik yung supply sa market. So ang tendency, bumababa yung presyo. Kumbaga dumadaming supply, bumababa yung presyo. And right now, it's currently going up. Pero syempre, merong up and down kasi yan. Hindi naman yan ganun up. Hindi naman yan diretsong up lang eh. It up and down, up and down, up and down. So guys, medyo mahaba na yung video na to. Sana na-enjoy nyo, no? Na kahit papaano meron kayong napulot or you can do it to apply it in your life, no? Hindi man dito sa cryptocurrency. Pag may nagpautang sa inyo, gastusin nyo ng matino yung pera para mag-generate pa kayo ng pera. So, thank you for watching. And guys, please don't forget to join my channel as contributor, no? Yung link nasa down below, no? If you are if you want to uh, get to know some of my stuff, some of my private stuff na sinishare ko lang sa group ko, um, you can join my channel. And thank you guys for watching and see you in my next video.